Hello, good morning, good afternoon, good evening everyone. Ito na naman yung ating new episode ng ating content ngayon na gagawin. Yung tungkol naman sa pag-install ulit ng split type. Pero ito naman ay inalis ko lang yung luma at pinalitan ko ng bago. So, ayan, makikita nyo mga kaibigan, ayan, ini-install ko na agad yung pipings niya, sa cliff. So, medyo cliff yan, kaya napakaalanganin. Pagka nahulog ka, napakahirap. Makikita nyo mga kaibigan, nilagay ko na yung kanyang copper tubes, yung kanyang low side, tsaka yung high side. At yung high side medyo mahaba yung 1/4 na copper, pero okay lang kasi napakahirap mag-cut dyan at saka maglagay kasi glyph nga siya. Yung tapakan niya napakakitid. Ngayon yung hagdan hindi abot dun sa ibaba. So talagang risk lang yung sitwasyon sa Alessandria mga kaibigan. So dinaan natin doon sa kisame sa labas, tsaka pinadaan natin sa may wall, which is yung kanyang wall is pebbles. So ang tigas talaga ng wall niya, hindi makayang i-drill ng concrete, ng tawag dito pang semento na drill bit. So ayan mga kaibigan, ang ginawa natin, nilagay na rin natin yung kanyang electricals. At pagkatapos ay nilagay na rin natin yung mga iba pang accessories katulad niyang blue pipes. Yan, makikita nyo. So ang ginawa ko lang, isinabit ko lang yan sa taas. Gagawa nila yan ng ng parang tawag nila dun, tambol ang tawag nila dun eh. Pero parang siya, parang maliit na housing para hindi pangit tignan. So yan pala mga kaibigan ay non-inverter na gree. So gusto kasi ng customer ulis ay non-inverter para mas matibay, mas maganda yung lamig, yung performance. Pero ang kanyang refrigerant ay R410 na pang inverter. So makikita nyo mga kaibigan, ayan ay may hangin. Nilagyan ko ng hangin para makita ko may leak yung gawa ko. Pero yung kanyang refrigerant na nasa loob ng outdoor, nandun pa rin siya, hindi ko pa nire-release. Pinakita ko lang sa inyo para maging maayos yung kanyang tawag dito, yung kanyang pagkaka-install. Pinakita ko lang sa inyo kung nawalang leak. So ayan mga kaibigan, gagamit tayo ng Allen wrench dyan mamaya pagka nirelease natin yung kanyang refrigerant. At hindi ko na rin naipakita masyado hindi ko na naipakita yung pinaka niya, yung pag-vacuum hindi ko na video. Ang na video ko ay yun ng pagre-release ng refrigerant na R410 sa pipings niya sa indoor. Kaya yun na yung pinaka latest na video na ginawa ko. Alright mga kaibigan, ang mahalaga dito sa pag-install na ito, yung mga old na mga katulad yung bracket na gamit natin, yung kanyang pipe, yung kanyang pinaka drain hose na gamit din natin kasi nga madalian lang na-install to eh. Nagmamadali yung customer dahil nagpa-renovate lang siya ng ilang araw sa kanyang sala at saka sa kanyang room sa kwarto. At na-i-upload ko nitong nakaraan yung kanyang aircon na in-install. Yung in-install ko sa kwarto niya, na-upload ko na. Ito naman sa may parteng dining, sala and dining. Yan mga kaibigan, ni-release na natin yung kanyang refrigerant sa low side or sa suction side. At i-release na rin natin yung pinaka high side o discharge line. Yan. Kasi nabakim na natin, nalaman natin na wala ng leak at release na natin. Hindi tayo nag-purge o nagpasingaw ng hangin. Manual tayo na binakim natin yung kanyang air and gas para para walang matitirang air sa loob ng pipings na na-install natin. Ayan mga kaibigan. So yan ay ulitin natin, R410 ang refrigerant pero non-inverter na 2.5 horsepower. Yan, medyo magaang na yung compressor na yan. Pero pa rin, conventional yung kanyang dating Yan. Doon tayo nagre-release sa loob May bintana lang na nakausli yung kalahati ng katawan natin kasi mahirap magpunta diyan sa diyan sa may clip na yan Mahirap magpunta. So nilagyan na natin mga kaibigan ng flare cap yung suction line.
At pagkatapos lalagyan din natin yung kanyang discharge line ng player cap. Take note lang mga kaibigan, na pag naglagay kayo ng player cap, wag niyong masyadong kahigpitan yung talagang hinigpitan yung mabuti, kasi pwedeng mag-crack yung kanyang player cap eh. Kaya yung tamang higpit lang, kasi bago lang naman yan eh. Pero doon sa mga luma, pwedeng medyo higpitan nyo pa. Pero wag masyadong mahigpit kasi nagka-crack yung player cap. Nasisira, ay mahirap pa naman bumili niyan. Maghirap maghanap niyan, kala nyo ba? Kahit saan hindi ako makahanap ng player cap. Maliban lang doon sa mga thread na hindi fine thread eh. Pero fine thread kasi yung anong yan, yung bulb na yan, yung na player cap yung suction tsaka discharge, fine thread yan eh. Kaya mahirap maghanap ng same thread, same size yan. So ayan mga kaibigan, nilagay na natin ng refrigerant ang kanyang PSI isa nasa 125 pa rin pataas hanggang 150 maximum. Kahit na yan ay conventional o non-inverter, ang pressure niyan ay dapat na hindi bababa sa 100 PSI. Normal na yung 100 to 125, o ang minimum is 125 yan. Basta kung 125, 120, 115, wag bababa tayo sa 100, kasi pag bumaba tayo sa 100 mag-a-ice na yan. Parang yung R22, diba, pagka bumaba sa 60 PSI mag-yellow na siya. Yan. So halimbawa nag-50, mag-yellow yan. Ito naman pag bumaba sa 100 naging 90, dahil in ay R410, high pressure yung kanyang pinaka-refrigerant, dapat hindi bababa sa 100 PSI. Mas mataas sa 100 PSI, 125, 135 hanggang 150 maximum. Pero hindi na natin napapaabot ang 150. Lagi tayo 125 or 135 PSI Yan mga kaibigan, yun ang pinaka best na laman ng ating unit kapag tayo nagcha-charge ng R410 or R32. Yan. Mas mabuti na yung R410 kaysa R32 mga kaibigan, kasi explosive yung R32. Medyo kinakain niya ng apoy, at saka pag nag-explode delikado. Kaya R410 tayo. Yan. Pwede rin natin i-convert yung R32 to R410 Alright mga kaibigan. Ngayon tinignan natin doon sa amperage niya, nasa 8 pataas, 7, 8 pataas yan. Yun ang kanyang amperage. Yan. Pagka tumaas pa doon, sa bagay bago naman yan. Kaya kung ano yung nakalagay dyan na ampere, wag nyong i-exceed kasi delikado, dahil bago naman yan. Maganda naman yung lamig. Kung medyo mababa yung amperahe niya doon sa actual reading, okay lang, kasi bago yung unit. Kaya huwag kayong mag-alala. At least ang mahalaga dyan ay yung kanyang PSI ay nasa 125 PSI 125 and so on, para hindi siya magyayelo. Alright mga kaibigan, dito na tayo sa indoor unit. Lumalamig na siya yung kanyang evaporator coil from top to bottom. Yan, bagong bago yan. Kala mo inverter pero non-inverter yan. Yan. Tahimik yung kanyang compressor mga kaibigan, kasi latest na yung kanyang compressor. Kahit yung indoor niya napakatahimik. Sa bagay split type yan, talagang tahimik yung kanyang indoor unit So yan mga kaibigan, ang challenging lang dyan yung kanyang pader, napakakapal. Mahigit 6 inches. 6 inches naman, nasa 7 ata, 7.5. Kaya yung pagtitibag yan talagang challenging kung wala kang chisel ay mahirap i-drill yan, butasin kaya dapat meron kayong maliit na jackhammer, chisel tawag nila doon. Yan. At saka yung i-drill natin naman ng ordinary drill. Yan, para dun sa mga maliliit na maliliit pa na mga tikal ng semento sa loob at saka sininsil din natin yan. So yung mga kaibigan, okay na naka-install na. Ang gagawin naman dyan ng mga karpintero is lalagyan ng takip yung kanyang kisame, lalagyan ng kahoy para maitago yung kanyang pipings. Yan, yun ang gusto ng may-ari, para sa labas hindi kita yung pipings na kulay puti. Yan Alright, kumpleto na yung kanyang lamig mga kaibigan. Ang pinaka-importante dyan mga kaibigan, kapag nag-install kayo ng bagong unit, yung yung pinaka joint niya, coupling maayos ang pagkakalagay niyo para wala tayong back job, kasi pagka hindi maayos yung inyong paghihigpit, talaga mababack job yan mga kaibigan.
Yan, so 125 PSI hanggang 135, okay na yon yung kanyang PSI na yon, lumalamig na yan, maganda na yung lamig. Ito pala mga kaibigan, take note, ito yung kanyang Allen wrench, ano, isang set yan. Kapag aircon servicing tayo, huwag nyo kakalimutan yung Allen wrench, ano. Bumili kayo ng isang set kasi iba't iba yung kanyang sizes. Kaya dapat isang set, maraming mapagpipilian. Ito naman mga kaibigan, yun yung kanyang adjustable wrench para sa low side tsaka sa high side, ano. At ito pala mga kaibigan ay para sa adapter ng inverter, ano. Non-inverter or inverter adapter from host. Kapag ang gamit nyo ay host na pang R22, gagamit kayo ng adapter na pang inverter. Kapag ang host na naman ay pang inverter, gagamit naman kayo ng pang R22 na adapter, ano. Pero kung ako sa inyo, bumili na kayo mismo ng host na pang inverter, para reducer na lang yung kailangan nyo na adapter para sa R22 kapag maggagawa kayo ng aircon na pang R22. Kasi yung pang R22 na host, pag ginamit nyo sa inverter, hindi yan tatagal kasi mataas yung pressure ng R410 o kaya R32 eh. So nasisira agad yan. So yung adapter na yan mga kaibigan ay hindi ko na matandaan, ano, pero adapter yan kung hindi sa tawag dito pang inverter or pang reducer para sa non-inverter, ano. Dalawa kasi yung binili ko, ano. So yun yung mahalaga dyan, ano. Kapag kaya kayo bibili ng host, dapat ang inyong host na bibilin ay pang inverter na para matibay, mas maganda. Magagamit siya pang R410, R32 at saka R22. Kailangan nyo lang ng adapter, yung katulad ng pinakita ko sa inyo kanina. Nabibili yan online, sa Lazada, nabibili yan, sa doon ako bumibili. Ganun lang mga kaibigan, yung inyong style ng pag-charge. Pag kayo nagme-maintenance, nag-i-install, kailangan nyo ng mga complete set ng mga tools and equipment, ano, para walang problema. Ayan, medyo malayo yung kanyang amperage, ano, pero tama na yung amperahe niyan. Nasa 7 to 8.5 ampere ang kanyang reading, ano, sa ating amperage o at sa ating clamp tester pala mga kaibigan. So yun mga kaibigan, ano, maraming salamat sa inyong pagtitiwala at na-install na natin na itong ating bagong unit, ano, sa customer. Huwag nyo kakalimutan na mag-subscribe sa aking channel at huwag nyo kakalimutan na i-share din ito. At susunod na video, magkita-kita muli tayo mga kaibigan sa ating channel dito sa aking channel na JB's at your service. Yan, ano. See you next time again mga kaibigan. Sana ay magkatulungan tayo at huwag niyong kalimutan uli na i-subscribe ang aking channel. Thank you. Good day sa inyong lahat.